Mga kapatid, tayo po'y dumako at handa po natin ang ating mga puso dito po sa ating pong Book of Ephesians series. Pero po bago yan, ay sumandali po muna tayong manalangin. Dakilang Diyos, as we meditate and dig upon the treasure of verse 5 of the Book of Ephesians chapter 1, ang iyong banal na Espiritu o Diyos ay patuloy kaming ibalik sa glory, sa majesty ng aming Panginoong Jesucristo, our great God and Savior. Rekindle our hearts as we explore, listen, and meditate the beauty of your word. In Jesus' name, amen and amen. First Sunday of the month, ngayon pong unang araw po, o first Sunday, ang kalahati po ng verse 5 ang ating pag-aaralan, at ang kabuuang, at ang next na kalahati ng verse 5 sa next Sunday. Sa ating pong series po ngayon, In Love, He Predestined Us, and next Sunday, For Adoption, for the praises of His name and His glory. Amen? Isang verse. Ngayon po, ihanda po ninyo ang inyong pong mga sarili sa inyong pong mga kinaupuan. Maaaring kayo po ay manibago because the book of Ephesians, as our beloved and dear Pastor E have already exposed and explained, ay mayaman sa theological na karunungan kung gaano pinagpala ang mga mananampalataya. Amen? Apostle Paul is rebuking and correcting us. Na tayong pong mga Pilipino, alam nyo, tayong mga Pilipino, whenever we hear ang salitang biyaya o grasya, we always linked it to pera. Amen? But here we are, ang lengguwahe at ang salita na ginamit ni Apostol Pablo ay intentional na dinadako tayo doon sa katotohanan ng ating pananampalataya na kung tutuusin, you are already blessed. Present tense in Greek. Active voice, if you will. Itinataas ni Apostol Pablo ang ating dignidad, ang ating moral, at ang ating pagpapahalaga sa sarili sapagkat mayaman ang mga biyaya or every spiritual blessings in the heavenly realms na meron ka bilang isang mananampalataya. And that is who you are in Christ. Ang gumawa ay ang triune God. Ang nagsesecure ang banal na Espiritu. Nakalatag, nakatindig kay Kristo in Him 13 times in the first chapter. At nakuha ni Elder Lorna sa kanyang observation text, sa hermeneutics. Praise God. In Him, in Him, in Him, in Him. 13 times, Apostle Paul used that. Ibig sabihin, every spiritual blessings na madidiscuss dito, forgiveness of sin, adoption, predestination, naka-intact, grounded before the foundation of the world na pinapangalagaan ka ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu, the three persons of the Godhead secured beforehand, before the foundation of the world, your salvation. Amen? Isa sa mga nakakalungkot na kapag hindi po natin naunawaan how blessed you are in Christ, kung gaano ka pinagpala kay Kristo, makakalimutan mo ang tamang pagtingin mo sa iyong relasyon kay Kristo. Amen? Maganda yung illustration ni Pastor Eman
doon sa binigyan ng ticket, tama? Na akala nila pang general audience lang sila, pero pang VIP sila. And here we are, isa sa mga spiritual blessing na nilista at inilatag dito ay, in love, He predestined us. Totoo po ang salitang destiny in Christ. Na before the foundation of the world, meron na siyang mga pinili at itinalaga upang magtamo ng kaligtasan. Nothing more, nothing less. And not all are being predestined. Hindi lahat ay pinili. And wala tayong listahan ng mga pinili ng Diyos na ibinigay niya sa kanyang anak, na whenever they hear the gospel of salvation, Christ Jesus will drag them to the Father so that they will respond to the gospel. How I wish alam natin at binigyan tayo ng kopya at photocopy. We don't know. Therefore, as we explore verse 5, kalahati lang ng verse 5, which I entitled, In Love, He Predestined Us, tatlong bagay ang ating pong pagtutuuan ng pansin. Verse 5, In love, He predestined us. Period muna. Ano po ang tatlo po nating pagbubulay-bulayan dyan? Number 1, ang dahilan ng kanyang pagpili, predestination. Number 2, sino ang gumawa ng pagpili? Number 3, sino ang kanyang pinili? Tignan po ninyo, kalahati lang, 3 points na. At sa mga nagtitake down notes, ipagpatuloy nyo yan. Kaya nga, let us now meditate God's Word. Are you ready? Number 1, ang dahilan ng kanyang pagpili. Ano ang dahilan ng Diyos sa kanyang pagpili na before, tandaan po ninyo ha, bago palikhain ng mundo, from eternity past, the Father, the Son, the Holy Spirit, wala pa. Hindi pa nila nililikha ang buong mga sangnilikha na nababasa natin sa Genesis 1. Everything, God has already ordained everything according to His righteousness, according to His holiness. Tandaan po ninyo, hindi nagplano ang Diyos na hiwalay ang katarungan at ang kanyang kamanalan. He always planned, act, and foreordained everything according to His righteousness and holiness. In short, hindi basta pinagtitripan o parang wala lang. Amen? So ano ang motivation? Ano yung reason behind ng kanyang pagpili ng mga iilan lamang na maliligtas at ibinigay niya sa kanyang anak in Christ? Ano po ang nakasalungguhit doon? In love. Amen? The only reason why God chose some for eternal glory or sa kaligtasan ay pag-ibig. But what kind of love? We are living in this world that this world has already redefining, and they will always redefine what is love. Amen? Meron dyan, love is blind. Paano mo minahal kung bulag ka? Meron dyan, love knows no boundaries. But because God is the one na pumili, He has the right to define what is love. Amen?
So ang dahilan ng kanyang pagpili ay ang love. God's love is the reason or the motivation behind predestination. Yung pag-ibig ang dahilan ng Diyos kung bakit pumili siya ng iilan lamang dito sa mga lahat ng makasalanan upang mangagtamo ng kaligtasan, ibinigay niya sa kanyang anak na kapag narinig nila ang mabuting balita, sila ay ilalapit ng Ama sa Kanya at ang banal na Espiritu ay bibigyan sila ng pananampalataya upang sila'y makatugon doon sa mabuting balita. Pinili hindi dahil kaibig-ibig tayo. We are now defining what is love. Yung pagpili niya, hindi yung banal na Espiritu, Ama at Panginoong Hesus, mag-meeting nga tayo. Mag-board meeting tayo. Yan. Agenda. Sinong pipiliin natin? Silipin muna natin ang future. Ayan. Sumilip. Because God is all-knowing. Tama? Walang nakakalusot sa kanyang karunungan. Piliin natin. Base sa pagsilip sa future. Baka itong si Sister Juanita at si Sister Juanite na kanyang kapatid, baka kapag nag-preach si Sister Lorna, sumagot si Sister Juanite. Tingnan natin ang future. Pag sumagot, lista number 1, pinili ko dahil sa future, sumilip ako, pipiliin niya ako. No! Walang ganong criteria. Ang criteria ng Diyos, the Father, the Son, and the Holy Spirit, choose some because of love. Period. And what kind of love? Because He is the God of love. Period. Ang pagpili niya ay nakadepende lamang sa kanyang katangian bilang Diyos ng pag-ibig. Period. Ang dami mo nang mabubuong mga tanong dyan. Tama? Hindi kanya pinili dahil you have something to prove or you have something that is worthy of His choice. Wala. Why? In Romans chapter 3 verses 1 to 12, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So kung walang matuwid, wala kahit isa, ano pipiliin mo kaibig-ibig dyan? Tama po ba o hindi mali? Di ba? This is the state of the world. This is the condition of the world sa kanilang espiritualidad at sa kanilang pananampalataya at sa kanilang pagiging reliyoso. Ang sabi ni Apostol Pablo, going back to the Old Testament, no one is righteous, not even one. So paano mo masasabi na pipiliin ka ng Diyos because Lord, mas mabait, mas. Mahihimas-masan ka talaga. Wala. Verse 11, walang nakakaunawa. Kapag sinabing walang nakakaunawa, everyone ay tinalikuran ng karunungan ng Diyos. Next line of verse 11. Walang naghahanap sa Diyos. Oops, Pastor Mark. Hinahanap namin ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, maling Diyos ang inyong sinasamba at hinahanap. Tama? Sabi niyo dyan, walang naghahanap sa tunay na Diyos. Akala natin, sinasamba at hinahanap natin ng tunay na Diyos, pero maling Diyos pala ang kinikilala natin. Amen? Ako nga, kinukompleto ko nga dati yung 9 days sa sambang gabi, alas 3, bibising ka at may muta ka pa nga, maglalakad ka dyan nga sa bukid eh. Sapagkat lipat bukid yung nun, sambahan. Di ba? Alarm clock po namin, manok. Buti pa ang manok, maagang gumising. Verse 12, ang lahat, take note the word ni Apostle Paul. Hindi niya sinabing ang ilan. Tama po ba?
Hindi niya sinabi na ang majority. Ang sinabi niya, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang sinasabi dyan ni Apostol Pablo na walang gumagawa ng mabuti, walang nakapantay o walang nakapantay doon sa standard ng Diyos ng kabutihan. Hindi niya sinasabi na wala tayong nagagawang mabuti. No, ang sinasabi dyan ni Apostol Pablo ay walang nakapantay. Kaya nga tama ang sinabi niya sa verse 23 ng Roma 3, sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. In short, no one ay napantayan, na perfect yung batas, standard at pamantayan ng Diyos. Therefore, we are all guilty, mga kapatid. At kung ganyan ang paglalarawan ni Apostol Pablo, matatanong mo ba sa Diyos na are we worthy para piliin? Wala. So ang basihan ng kanyang pagpili, mga kapatid, ay dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Hindi dahil perfect, hindi dahil karapat-dapat ka, hindi dahil meron ka na something na magtutulak o magmomotivate sa Diyos para piliin ka. All of us are condemned, all of us are guilty beyond reasonable doubt, and all of us ay bumagsak, pumalya sa pamantayan at standard ng Diyos. Nothing more, nothing less. Therefore, ito ang mga pipiliin ng Diyos. Dito sa mga hindi karapat-dapat, dito sa mga hindi kaibig-ibig, God will choose some, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we do not have the right to dictate God kung sino ang kanyang pipiliin before the foundation of the world dito sa lahat na nagkasala. Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, ako dapat ang pinili mo kasi mas ako dyan. Mas ako dyan. Mas ganito ako dyan. No, no, no. Who are we to dictate God? Nasampulan na si Job dyan. Huwag na po tayong sumunod. Amen? Ang daming reklamo ni Job. Sabi niya, where are you when I laid out the foundation of the world? Ay nanahimik si Job. Diba? Even Apostle Paul, doon sa lalim ng grasya ng Diyos, yung kanyang kagandaang loob, sabi niya, how incomparable, how depth your grace, the depth of your wisdom, Romans 11:33-36, sa kanyang katalinuhan, sa kanyang pagiging abogado, sa kanyang pagiging magaling sa rhetoric, reading and writing, even Paul in his limited mind cannot comprehend yung lalim ng plano ng Diyos before the foundation of the world. Na kahit merong inireveal o inihayag ang Diyos sa kanyang salita, hindi pa rin sapat ang ating limitadong kaalaman, karunungan at pangunawa upang malirip at maunawaan ang lalim ng plano ng Diyos. Amen? Kung hindi pipili ang Diyos ng mga sasakanya at sasampalataya sa anak niya, sino ang pipili sa kanya? Wala. Tama po ba o hindi mali? Diba? If God will not choose some, who will choose God? Wala nga naghahanap sa Diyos. Everybody is guilty. Sabi nga ng Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Take note the word of prophet Isaiah. Lahat. Amen? Hindi niya sinabing ilan, majority, 1/4, 1/3. Sabi niya lahat. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Amen? Kaya nga, ang mga pinili ng Diyos upang maging Kanya, before the foundation of the world, predestination, at magkaroon ng kaligtasan. Kaligtasan saan?
kaligtasan sa kaparusahan ng kasalanan, kaligtasan sa pagkakaalipin sa kasalanan, at kaligtasan sa presensya ng kasalanan. The power, the punishment, and the presence of sin ay ang mga taong hindi karapat-dapat, mga taong hindi kaibig-ibig. Amen? This is the only motivation of God. In love, He predestined us. And who are they? We don't know. Pwede ba tayong mag-request ng copy sa prayer meeting, personal prayer request? Hindi. How I wish. Amen? We don't know. Malalim po ba o napakalalim? Malalim po talaga to. Even the Tagalog word predestination, hirap na hirap ang mga translator. Meron dyan, pinili. Meron dyan, itinalaga. Meron dyan, ibinukod. Amen? Sabi mo sa katabi mo, number 2 na. Ayan. Number 2 na. Number 2. So tapos na tayo sa in love. Imagine po ninyo, no? Kaya nga ang sabi ni John Piper, Lord, hindi ko maintindihan ang pag-ibig mo. To tell you honestly. Sinabi ko sa mga National Youth Retreat Delegate, di ba sabi ni Paul, I no longer live, but Christ lives in me, and I am now living in the faith to the Son of God who loved me and died for me. Who loved me and died for me. Sabi ko sa kanila, itong sumulat ng Galatians 2:20, naiintindihan niya kung anong ibig sabihin ng totoong love. Pero tinanong ko sila, sino sa inyo ang magmamahal sa mga pumatay na mga magulang mo? Example, kaya niyo bang magsuko ng buhay sa isang tao at mahalin siya na pinatay niya ang inyong tatay, nanay, ate, kuya dahil sa pananampalataya? Think, reflect, and meditate. Will you? Tanungin mo ang katabi mo, yes or no? Will you love that person? Mahirap. Apostle Paul murdered numerous Christians. Really? Imagine ninyo to, pwede mong sabihin sa Diyos. Because Apostle Paul is one of God's chosen. Kasi nabasa na natin sa Bible, tama? Pwede mo sabihin sa Diyos, Lord, hindi kita maintindihan. Mamamatay tao ng mga tagasunod mo, pinili mo before the foundation of the world. Kaya nga na-encounter ka niya sa Acts chapter 9. Think about that. A murderer? Di po ba? Mamamatay tao. Kaya kung meron kang mga nasa isip na mga mamamatay tao, who knows one of God's chosen so that they can encounter Christ for their salvation and transformation. Di po ba? Think of the worst sinners. Evil as if. And yet in love, He predestined us because they are not lovable, they are not worthy, but because God is love. As His nature, He chose them before the foundation of the world. Amen. How about also you? Tayo. Na sa kabila po ng ating mga katakot-takot na mga pagkakasala, hindi niya sinabi ni Lord na, teka lang, ang daming ginawa na nito. Tigas ng ulo. Kakapikon. Walang ganon. Ang motivation ni Lord, ang standard ni Lord, yung kanyang sarili. And what's that? His love as the God of love. Amen? Hindi po siya kumuha ng papel at tinawag si Elder Mark habang meeting, isulat mo lahat ng kasalanan niyan. Yan.
Di ba? 1, 2, 3. Walang ganon. Ang kanyang motibasyon ay love. Amen? Unmerited favor. Number 2, sino ang pumili? Sino ang pumili? Ang next na nakasalong guhit, na naka-highlight, He, referring to God. Mga kapatid, so God is the one na pumili. Ang Diyos ang pumili sa mga hindi karapat-dapat. At hindi tayo ang pumili sa Kanya upang maligtas. Amen? Paul is very clear. Kung hindi pipili ang Diyos, sinong pipili sa Kanya? At kung wala siyang pipiliin upang magtamo ng kaligtasan, mga kapatid, walang maliligtas at walang tutugon sa kaligtasan. Amen? Hindi ba nyo napapansin yung pagkakaunawa natin, tayong mga Pilipino sa kaligtasan? Bakit kaligtas? Kasi nag-pray ako. Think about that. It is anthropocentric, not theocentric. Anthropocentric means man-centered. Kaya tanungin mo ang mga Kristiyano ngayon, bakit ka nangagtamo ng kaligtasan? Bakit mo sinasabi na may kasiguraduhan ka ng kaligtasan? Bakit mo sinasabi na makakasama ka sa bagong langit at bagong lupa? By the way, we are not bound to heaven. We are bound to new heaven and new earth. Heaven is just an intermediate stage of our salvation. We are bound to new heaven and new earth. Babaguhin lang ito ng Diyos. Kung ano lang ang nasira, aayusin lang yan. Tanungin mo yung mga mananampalataya ngayon, bakit kaligtas? Kasi po, sumabay ako sa, instead na tumugon lang ako doon sa ginawa. Anong pagkakaiba nun? Ang una ay nakadepende sa kanyang panalangin. Ang pangalawa ay depende sa kanyang pagtugon lamang. Kapag sinabing tumugon ka lamang, at kahit yung pagtugon mo, at kahit yung pananampalataya mo, bigay yun ng Diyos. 2 Peter chapter 1, verse 2. So everything mula sa simula hanggang sa kawakasan ng ating kaligtasan, it is God's work. Grace from the beginning, grace until to the end. And we are just reliant and dependent upon to the perfect, complete and finished work of Christ. Amen? Hindi ka pupunta ng langit at in the final, sa bagong langit at bagong lupa, dahil sumabay ka sa isang panalangin. No! Tumugon ka lang doon sa finished work ni Christ. Nothing more, nothing less. Kaya nga yung mga first century Christians, ang tanungan ay, do you embrace the gospel? Yes or no? Period. Ewan ko sa mga nagpauso ng mga crusade, ang dami nilang mga naimbento. Kaya tuloy, syempre hindi ko masisi ang mga next generation. Kung ano yung nakita mo, kung ano yung nakagisnan mo, adapt without even thinking if it is biblical. Kailan nangyari ang pagpili? O ang pagtatalaga o ang pagbubukod ng Diyos sa mga magtatamo ng kaligtasan? Kailan? In verse 4, even as He chose us in Him para sa Kanya before the foundation of the world. Ano dapat na maging resulta ng Kanyang pagpili doon sa mga magtatamo ng kaligtasan? Tingnan ninyo. Dito sa mga hindi kaibig-ibig, pumili siya ng iilan. Bibigyan niya ng pananampalataya upang tumugon sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Ano ang purpose? That we should be holy and blameless before Him. Ang mga totoong pinili ng Diyos before the foundation of the world. Church, listen very carefully. They will not stay sa swimming pool ng kanilang kasalanan. They will be transformed, not in their strength, but by the power of the God who chose them before the foundation of the world, the Father, the Son,
and the Holy Spirit. Kaya, if you are 10 years na sa pananampalataya mo, 5 years na, 20 years, at walang nagbago ni katiting, hindi ang problema ay ang Diyos. Ang problema, ikaw. Questionable ang kaligtasan mo. Amen? Before the foundation of the world. Kaya po ang purpose ng kaligtasan ay hindi lang para ikaw ay hindi lang para to escape, kundi ikaw po ay magtamo ng binagong buhay. Natural sa mga pinili ng Diyos. Natural sa mga pinili ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Mga pinili ng Ama para sa kanyang anak, natutugon sa pamamagitan ng pananampalatayang ibinigay ng Diyos na mababago ang buhay nila. Amen? Holy, hagios, and blameless. Banal. Blameless. Makadiyos. Ang kabanalan at ang pagiging makadiyos ay hindi po optional. At kung napansin ninyo ang preaching ni Pastor Eman, wala ba kayong napansin doon sa salutation o sa pagbati sa verse 1 and verse 2 to the saints in Ephesus? Sa mga santo na nasa Epeso, did you notice that? Tingnan mo ang nasa left and right mo. Alam mo ba na santo yan kay Kristo? Kung tunay ang pinili. Pero hindi natin sinasabi na, Happy Lord's Day, good morning, and good morning, good afternoon, good evening, Santo Eman. We are not using that. Why? Because of culturally restrained. Hindi tayo inaalaw ng ating culture. Bakit? Kasi nakuha at nagamit na ng kabila. Tama? Kaya ang gamit natin ay brother and sister in Christ. Anong ibig sabihin nun? Imagine this. Mga hindi karapat-dapat, mga hindi kaibig-ibig, ngunit pinili ng Diyos dahil lamang sa kanyang pag-ibig, at sila'y tatawaging banal, o ibig sabihin ay saint. Alam mo ba na kapag tinitignan ka ng Diyos right now, as I preach, ang tingin sa iyo ng Diyos ay banal. You are holy in the sight of God. Kaya kapag sinabi mong, you are holy, praise God by God's grace. Hindi yung, hindi kasi ang dami kong... There are two kinds of holiness. Kabanalan na posisyon, pagtingin ng Diyos sa iyo, yung estado mo, yung kalalagayan mo. At pangalawa, yung practical na kabanalan. Living out your holiness. Amen? Yung isa ay status, yung isa ay practical. Kaya ang mga totoong pinili, mga totoong Kristiyano, ang tingin sa inyo ng Diyos ay banal. Sabi mo sa katabi mo, you are holy. Therefore, live as a holy life. Amen? At yung salitang holiness ay present tense sa Greek. Yun ang tingin ng Diyos sa iyo, you are holy. Kaya kapag ang isang mananampalataya ay sinabihan mo na sumunod sa Diyos, pero ayaw katakatak taliwas sa kanyang pagiging banal. Bakit? Yun ang status mo sa Diyos. Tapos kukontrahin mo yung status mo at pagtingin ng Diyos sa iyo, sa holy. At ang mga holy na pinili ng Diyos, even though they don't deserve it, but for the sake of God's love, mga masusunurin yan sa ating Panginoon. Bakit? That we should be imperative, pautos, holy and blameless before Him. Ang ating agenda sa buhay mananampalataya, as God chose us before the foundation of the world, is to be holy. Amen? Kabanalan at katwiran. Amen? In our businesses, we reject corruption. Because God
called me and chose me to be holy and blameless. Amen? Diba? Kung sa mga trabaho mo, sinasabi nila na do it because everybody is doing it. Normal ito, natural ito. Ikaw na lang ang di gumagawa. So what? Gawin nyo na yan. But me, that is not my God. Money. My God is a true, ever-living God, which called me to be holy and blameless. Pagdating naman sa mga kabataan, everybody's doing it. Normal. Sky is the limit. North, east, south, west. Go ahead if you want to destroy your life. But I will be holy and blameless. Because that is the purpose of God in choosing me before the foundation of the world. Amen? Yung inaway ka, gusto mo na makipagsabunutan. Akala niya, gamit ko shampoo, Rejoice siya, Lux lang. Patibayan kami ng buhok. Gusto mo nang, talaga nang gigigil ka na, gusto mo nang lusubin. Di ba? Gusto mo nang meron pa naman akong registered firearms dito. But because God called you to be holy and blameless, teka lang, I will not put justice into my hands. Amen? Kaya nga totoo na ang pagiging Kristiyano mula Monday to Sunday. Amen? Whether you are in the church, whether in your corporate world, pag-ibahin po natin, anong pagkakaiba ng predestination at ng election? Ang predestination, general term. Ang magandang Tagalog dyan, pagtakda ng Diyos. Yung election naman, pagpili ng Diyos sa mga specific na tao. Di ba? Ito yung tinalaga ng Diyos, pero pagdating sa election, ito yung pinili ng Diyos. Abraham, Jacob, Moses. Pag nagbanggit ka na ng mga specific name, election. Pag nag-general term ka na ng pagpili o pagtakda ng Diyos before the foundation of the world, predestination. Amen? And number 3, sabihin mo sa katabi mo, number 3 na, as you inhale and exhale, sino ang kanyang pinili? In love, God's motivation, He, the one who chose us, predestined us as the objects. Ang mga pinili ng Diyos bago pa man likayin ang sanlibutan ay tayo na hindi karapat-dapat sa Kanya. Think about this. Anong meron sa iyo para maging worthy ka sa pag-ibig ng Diyos? Think about this. Wala. Wala. And yet, you are so rich in every spiritual blessing in Christ Jesus, secured in the heavenly realms. Why can we not clap God's? Why we should clap? Walang mananampalataya na ang dapat tingin sa sarili mo ay kawawa. Ang pera at ang kayamanan sa lupa ay hindi yan batayan ng Diyos, kaya ikaw ay spiritually blessed in every spiritual blessing, secured, grounded, founded, protected, sustained from every beginning until to the end in the hands of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi ko maintindihan bakit ang baba ng pagtingin mo sa iyong dignidad, karangalan at dangal kung ikaw ay pinili ng Diyos. Why are you defining your life to a single centavo? Kawawa ako kasi wala ako ng rep nila. Kawawa ako kasi 5 piso wala ako. That is another thing. Amen? Imagine niyo kung ang pagpili ng Diyos ay base sa kayamanan o kapal ng bulsa mo.
Grace is a great equalizer. Amen? Kaya nga yung babae na prostitute, ganon na lamang ang hindi niya panghihinayang sa pagbuhos ng pabango na kamahal-mahal na nagalit si Judas na sana itinulong na lang sa mahirap as if naman concerned siya kasi gusto lang naman niya yun eh. Why? Kasi naintindihan niya yung lalim ng grace. Yung lalim ng understanding natin sa grace, magre-reflect yan sa lalim matindi ng ating commitment sa Diyos. To tell you honestly. Di ba sinasaway na siya, uy, ang mahal nun. Nagbubulong-bulungan yung mga chismakers sa kanyang paligid. Even the scribes and Pharisees. And yet, ibinuhos niya yung pabango, ang kanyang pinampunas ay ang kanyang buhok. Ano? The more we realize kung gaano kalalim at katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin, the more na magre-reflect yan sa lalim ng ating commitment. Kaya ang issue ay hindi commitment per se. Ang issue ay deep understanding of God's grace into our lives as beneficiaries. Amen? Think about that. Hindi ka naging tagasunod ni Kristo dahil pinili mo ang Diyos. Amen? Ano yung tatlo? Dahilan ng kanyang pagpili, sino ang pumili, at sino ang kanyang pinili. Nananagalog na ako. Na-rebuke kami ng prop namin. Na nagkataon na ang church nila ay situated sa FCC Ondoy din. Ondoy Rizal, yung pong relocation ng mga nabaha sa Ondoy. Andun din ang church nila. Tinanong niya ako, are you connected? Opo, may national youth retreat nga po kami. Ano po ang ating application? 10:14 a.m. And we will resume Dare to Share next week. This is now our application. Kung ang Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang motibasyon, at siya ang pumili, at tayo ang kanyang pinili na hindi karapat-dapat, what is our response? G-R-A-C-E, grace. Ano yon? Inom muna ako ng tubig. Letter G, gratitude. Kumusta yung gratitude natin sa Diyos? Alam ninyo, isa sa mga pinaka-nagustuhan kong natutunan sa aming klase, Biblical Theology and Christian Response to Poverty. Grace, gratitude. Tayong mga Pilipino, dahil sa konsepto natin ng utang na loob, na napakaganda ng kanyang definition, pero subject to abuse, pero yung kanyang original na intention, di ba kapag binigyan ka ng magandang pabor, anong ibabalik mo? Maganda ring pabor. When someone showed you a favor, ikaw ay magbabalik doon sa tao ng magandang pabor. Tama? And that is the original intention ng Filipino values and traits na utang na loob. At wala siyang English per se. Ang translation nga nila ay debt of goodwill and interpersonal justice. Wow! Ibig sabihin, sa ating mga Pilipino, malaki ang pagpapahalaga natin sa salitang gratitude kapag tayo ay pinakitaan, pinalasap, at pinaranas ng kabutihan. Tama? Basta't hindi subject to abuse. How about sa Diyos? Nagsiserve ka sa ministry, regardless kung anong gagawin mo,
You are doing it out of gratitude, not out of merit. Hello, church? Whatever na gagawin mo, whether be it in tithes, in generous giving, ushering, kids, youth, men's, whatever it is, kahit taga-is ka ng CR, you are doing it because of your awe and gratitude to God's predestination. Nothing more, nothing less. Hindi dahil kasi nagbabantay si pastor. Hindi dahil kasi malilintikan ako sa elders meeting. Hindi kasi paparamdaman ako sa board meeting. No. Your motivation is gratitude. At tayong mga Pilipino, kakaiba tayo. Kapag pinakitaan tayo ng mabuti, ang lakas nating gumanti ng magandang pabor sa ating kulturang utang na loob. Gratitude. Yung mga politiko hanggang yung utang na loob nandoon sa taas-taasan. How much more? Amen? Number 2, reliance. Ang Diyos ang pumili sa iyo. Wala kang magagawa kung hindi ka didepende. Hello? Reliance, pagdepende sa Diyos. Yung kaligtasan mo, yung pagbabago ng buhay mo, yung security ng salvation mo, lahat yan nakadepende sa Diyos. Ito yung malaking pagkakamali ng mga mananampalataya. Tumanggap ng kaligtasan, Lord, okay na ako, kaya ko na to. Hindi. Mula sa simula, hanggang sa wakas, hanggang magkita kayo doon sa paraiso, hanggang sa bumaba kayo sa bagong langit at bagong lupa, ang kaligtasan mo nakadepende sa Diyos. Hindi yung, Lord, nagkasala ako ng ibang beses, ng 5, 2, tanggal na po ba ang kaligtasan ko? Babalik ka kung sino ang pumili sa iyo. Babalik ka kung sino ang nag-secure ng kaligtasan mo. Amen. At ang mga tunay na secure ang kaligtasan, they are called to be holy and blameless. At yung pagiging banal nila, pagiging tagasunod nila kay Kristo, nakadepende pa rin sa awa at habag ng Diyos. Amen. Lord, hindi ko kaya, ang hirap sumunod. Oops! Pikpikin mo ang iyong sarili. Kailangan ko palang dumepende sa awa at biyaya mo para masunod to. Hindi sinabi ng Diyos na madaling sumunod sa Kanya. Ang sinabi ng Diyos, kailangan mo ng aking habag at awa upang sumunod. Amen. Minsan tayo ay napoprostrate. Minsan napoprostrate, nahihinip sa pagbabago ng ating mga kapatid kasi ang lente o ang naratibo ng pagbasa natin sa kanila ay yung maturity natin at hindi yung Diyos na tumatawag at nagpapabaging banal sa kanila. Amen! Kung 10 taon na ako bilang Christian, dapat ganito ring eksakto. Punto per punto ang kanyang kabanalan. Who are you to say that? Kung ganito ako kabait, dapat ganun din siya kabait. Mga kapatid, stop all of this toxic and oppressive comparison to our brothers and sisters. In my introduction sa message ko sa tribe, John Stephen Aquari, tama? Natapos na lahat. Siya tinapos niya. Doon sa Olympics. Hindi po pabilisan ng kabanalan dito. At hindi ko sinasabing hindi tayo mamuhay ng banal. Ang sinasabi ko dito, yung kalidad ng iyong pagsunod sa Diyos ay hindi yun ang standard para sa kapatid mo. Kanya-kanya tayo ng usad, kanya-kanya tayo ng bilis, may mga mabagal, may mga talagang, di ba? Pero iisang biyaya at habag ng Diyos ang source natin. Amen. Hindi yung warning din to sa mga pastor na katulad ko din. Kung ganito yung commitment ko, dapat ganito rin ka. Kakakilala lang yan ng Panginoong Hesus. At matagal ka nasa pananampalataya. We should be reminded
na yung commitment natin, yung love natin, yung holiness natin, yung pagbabago natin sa Diyos, hindi yung holiness mo, hindi yung commitment mo, hindi yung obedience mo, yung standard, lente at naratibo, kung paano mo yan susukatin. Bumalik ka doon sa Diyos. Amen. Nung una na bad trip si Paul kay John Mark, iniwan sa ere during the missions. Pero nung pangalawa na, tumino na, napunta na kay Barnabas. May mga ups and down tayo sa ating pong kaligtasan, sa ating pagsunod sa Diyos, pero do not forget to rely upon God. Amen. Number 3, aspiration. Bumabangon tayo every day because of the grace of God, our only aspiration. Amen? Biruin mo, Lord, hindi ako karapat-dapat. Kung tutuusin, there is nothing in me that can ever deserve your grace, and yet you are allowing me to live. Amen? Pinapahintulutan mo kung ma-enjoy yung mga blessings mo, yung mga providence mo, despite of my unworthiness. And God's grace is our aspiration. Amen? And letter C, compassion. Ano ang Tagalog ng compassion? Sabihin mo sa katabi mo ang Tagalog niya. Compassionesses? Hindi po. We have pagmamalasakit. Another, number 1, utang na loob. Pangalawa, pagmamalasakit. Alam nyo, tayong mga Pilipino, ang ganda-ganda. Grabe. Iba tayong magmalasakit sa kapwa, tayong mga Pilipino. Amen? Yung tipong kalahating tuyo na lang, tatanungin mo ang katabi mo, gusto mo. Yung kahit literal na hindi sila kasama sa pagluto, may dumaan na kamag-anak, kaibigan, kabarkada mo, kain po tayo. Pagmamalasakit. Tayong mga Pilipino, hindi tayo individualistic kagaya ng West. Kaya hindi nila maintindihan yung konsepto ng bayanihan. Hindi nila maintindihan yung konsepto ng pagmamalasakit natin sa kapwa. Amen? Malasakit. Hindi lang naman ikaw ang pinili ng Diyos. Hindi lang naman ikaw ang hindi karapat-dapat sa Diyos. Pero dahil yung kapwa mo mananampalataya, pinili din ng Diyos, benepisyaryo din ng habag at awa ng Diyos. Sino ang pagmamalasakitan mo? E di yung kapwa benepisyaryo mo ng biyaya ng Diyos. Sino yan? Tignan mo katabi mo. Yan ang kapwa mo. Titigan mong mabuti. Yan ang pagmamalasakitan mo sa pananampalataya. Amen? Kaya po sa ating pong Dare to Share next week, i-incorporate po natin ang mga bagong strategy. Actually, hindi ito mga strategy. Mga matagal nang nakahimlay. Binuhay lang natin nung araw ng mga patay. Nagre-review. Malasakit. Sa English, ang translation ng neighbor ay others. Tama? Yung kapwa, others or neighbor. Alam ninyo, sa Pilipino, bahagi ng ako. Yung tingin nating mga Pilipino sa ating kapwa, kabahagi ko yan, kabahagi ng aking loob. Perfect explanation ng salitang malasakit. Amen? Compassion. Sino ang ating unang pagmamalasakitan? Hindi ba yung mga kapwa natin mananampalataya na para-pareho nating benepisyaryo ng habag at awa ng Diyos na nag-uugnay sa atin? At kung para-pareho tayong benepisyaryo at tumanggap ng malasakit at habag ng Diyos before the foundation of the world bilang mga mananampalataya,
Hindi ba tayo dapat magbayanihan at magkaisa? Sapagkat pinag-uugnay-ugnay at pinagtatali-tali tayo ng biyaya ng Diyos. Kaya nga ang ganda ng teamwork kahapon. Bagamat may mga challenges, yung ating overall coordinator, puyat. Pero nagpupuyat siya out of gratitude. Amen? Nilalapitan ko nga, ilang oras ang tulog mo? Di ba? Mga kapatid, ang ganda. Nagmamalasakit sa bawat isa. Yung mga kapwa mananampalataya, I've seen with my 2 eyes yung malasakit ng bawat FCC churches sa National Youth Retreat. Amen po ba? Grabe. At hindi po ba ma-attract ang mga unbelievers sa atin? Hindi bilang strategy, kundi bilang natural sa atin. Kapag nakita nila dito sa FCC na nagmamalasakit tayo sa bawat isa. And letter E, ayaw ko nang pahabain ng inyong endurance. Alam ba ninyo na ang mga pinili ng Diyos, bagamat hindi sila karapat-dapat, from beginning until to the end, mag-e-endure sila. Ang tawag dyan, perseverance of the saints. Pagpapatuloy at pagpapanatili sa pananampalataya hanggang sa wakas. Bakit ka mananatili hanggang wakas? Bakit ka mag-i-stay sa iyong pananampalataya hanggang wakas? Dahil sa pagsunod mo? Dahil sa kabanalan mo? Hindi. Dahil sa nagsusustain sa iyo. And that is God's grace. Tigitigilan na po natin yung mga napaka-oppressive na description. Hindi na nag-church ng 4 na Sunday, ay, tumalikod na yan sa Panginoon, nag-backslide na. Daig mo pa ang may bolang kristal at mga nag-aano ng baraha sa Quiapo. Ay, ito. Ganito yung mukha niya. Parang hindi talaga to pinili ng Diyos. Kulang ng botox, kulang ng moisturizer ang mukha. No. Ang mga pinili ng Diyos before the foundation of the world, regardless ng kanilang ups and down, they will remain and stay because they are God's chosen. Amen? Who they are, we don't know. Di ba? Endurance. So gratitude, reliance, aspiration, compassion, and endurance. In love, He predestined us. FCC Manila. If you are a true believer of Christ Jesus, it is who you are. Not because of your works, but because of God alone. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ganito ka pinagpala ng Diyos. Amen? Hindi ko mo, nandyan na yung mga bill ng Meralco at Maynilad. Natanggal na ang every spiritual blessing mo. Hindi. Mabuhay tayo base sa kung anong ginawa ng ating Panginoon sa atin.